Kamusta po mga katambay? Muli po ang inyong lingkod, si Kamanong po. Dito po sa napakaliit nating channel, ang Tambayang Makabayan. Dito po sa YouTube at TikTok. Komento ni Kamanong. Mga katambay, ito po, komentuhan po natin ang isa pong dating opisyal po ng sinasabing NTF-ELCAC na si Dr. Badoy. Ito po, marami po siyang pahayag at komento dito po sa ating Vice President at sinabi niya po kung ano-ano po ang naiambag po ng ating Vice President Sara Duterte dito po sa sinasabing NTF-ELCAC, mga katambay. Pakinggan po natin ang isang balita at komentuhan po natin, mga katambay. Umpisahan na po natin. Nagsalita ang isang dating mataas na opisyal ng NTF-ELCAC kaugnay sa mga ambag ni VP Sara Duterte sa gyera kontra CPP, NPA, NDF, si MJ Mondihar sa report. Isang araw bago ang kaarawan ni Vice President Sara Duterte sa Mayo 31 ay nagpahayag ng paghanga ang isang dating government spokesperson sa mga naging ambag nito sa laban kontra CPP, NPA, NDF. Lalo na si VP Sara rin, ang Education Secretary ng bansa. Sa panayam ng SMNI, iginiit ni former NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy na malaking tinik sa lalamunan ng ACT Teachers at Kabataan Party List ang Vice Presidente. Lalo na sa recruitment ng mga guro at estudyante sa mga kaliwang operasyon. Napakalaking balakid. Dumating na yung pinakamalas na buhay nila. You know why? Kasi ang Vice President natin, nakausap ko yan yung puso niya, puso ng nanay din Hindi naman siguro unusual yun, ang pagkakaiba lang kasi ngayon, alam na natin yung information. Si Vice President, dahil taga Davao siya, first hand ang kanyang experience sa karahasan ng mga CPP, NPA, NDF, naging mayora pa siya. Kilala si VP Sara na all out sa kampanya kontra komunista. Kahit na noong mayora pa lamang siya ng Davao. Dahil dyan, target siya lagi ng mga black propaganda ng left-leading party list organizations. Mga kababayan, gusto kong malaman ninyo na ang tanging layunin ng CPP, NPA at NDFP ay sirain ang pundasyon ng ating demokrasya, pabagsakin ang mga institusyon ng pamahalaan at kaladkarin tayo sa kahirapan, kaguluhan at kawalan ng hustisya. Alam na alam niya yan at hindi din siya titigil. So, gaano kalaking balakid. Napakaswerte natin ng ating DepEd Secretary ay ganyan. Kilalang kilala niya ang CPP at hindi siya mag-aatubili na gagawin kung ano ang dapat niyang gawin. Kahit na pinag-resign man sa pwesto bilang Education Secretary, hiling ni Dr. Badoy sa kaarawan ni VP Sara ang patuloy na kalakasan at manatiling tagapagbantay ng mga kabataan laban sa NPA recruitment. We're very grateful that the Vice President na DepEd Secretary, sakto talaga. Very, very brave, very courageous, very clear. Kilalang kilala niya ang kalaban na ito at hindi siya natatakot. Para sa Diyos, yun po, mga katambay. Yun po ang napakaganda po na pangyayari po sa ating, sa ating bansa na meron po tayong isang Vice President na talagang alam niya po ang lakaran at kalakaran itong mga kaliwang grupo na sinasabing CPP, NDF, NPA, and NDF, mga katambay. Yung CPP, NPA, NDF. Napaka-talino po ng ating Vice President. Pero bago po natin ituloy, bumabati po muna ang inyong lingkod, si Kamanong, dito po sa ating kagalang-galang na Vice President po na happy birthday po, Madam Vice President, at naway ingatan po kayo na may kapal palagi sa inyong mga pang-araw-araw na buhay, mga katambay. At more power po, Vice President Sara Duterte. Happy birthday po, Ma'am. Ito po, mga katambay, talagang malaking dagok po ang nangyayari po sa mga kaliwang grupo dahil meron pong isang Vice President na talagang tutok at napakaganda pong pangyayari sa ating bansa. Yun nga po ang sinasabi ni Kamanong na meron tayong isang Vice President na parang isang nanay natin, ina ng ating mga anak, lalo naging secretary po ng DepEd, mga katambay. Nagkaroon po tayo ng kahit papaano payapa
payapa ang ating pag-iisip na ating mga anak ay napoprotektahan po dito po sa sinasabing makakaliwang grupo na talagang, nire-recruit di umano ang ating mga anak. Nanggagaling po ang kanilang enforcement, mga katambay. Ito po makakaliwang grupo na sinasabing CPP, NPA, NDF, na kasama po di umano ang mga, mga aktivista di umano na talagang bine-brainwash ang ating mga anak dito sa mga eskwelahan, na sa pamumuno po ng ating kagalang-galang na Vice President Sara Duterte. Kaya po talagang lahat po ng propaganda, mga katambay, di po ba? Ginagawa po ng makakaliwang grupo. Kasama na po ang napakarami pang sektor dahil po kasama po ang politika po dito. Politika at ang layunin po ng makakaliwang grupo na pabagsakin ang isang sinasabing tinik sa lalamunan po ng makakaliwang grupo, mga katambay, ang isang Duterte na naman. Dahil naging problema na po ng mga makakaliwang grupo ito. Dahil sa Davao, sa probinsya ng Davao, talagang halos po nabalda po sila dyan, napilay po sila, halos hindi na po sila makagawa ng mabibigat na krimen, lalo po sa Davao City, sa baluarte po ng mga Duterte. Di po ba, mga katambay? Kaya po ang ginagawa po nila ngayon sa Vice President, tinatamnan nila na mga issue na mga haka-haka, mga sinasabing parang tuwalya lang, mga blanket lang na walang kakwenta-kwenta at walang mga matibay na ebidensya, para lang makapanira gamit di umano, malalaking media di umano, nagagamit po ng mga kaliwang grupo para po masiraan ang isang makabayang vice presidente na may pagmamahal sa bansa at sa ating mga anak, mga tambay. At ito po, kaya po nalalantad po lalo ang sinasabi ni Doktora Badoy na dati pong secretary po ito ng NTF-ELCAC, mga katambay, sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, si Dr. Badoy. Alam po natin na parang secretary po siya dyan o isang undersecretary, mga katambay. Talagang nilatag niya po dahil sa panunungkulan po ni dating Pangulong Duterte, napakalaki po ng pagbabago po at talagang napakalaking porsyento ang talagang nawala at talagang karamihan pa, halos napakalaking porsyento rin na nagbalik loob po na makakaliwang grupo. Alam po natin yan, mga katambay. Napakarami po kasing programa na nilalatag po ang dating Pangulong Duterte dito po sa makakaliwang grupo. Di ba? Lalo sa mga NPA. Pag nagbalik loob, talagang binibigyan po ng pang-umpisa. Tapos meron pang cash assistant at meron pang mga lupa, bahay, pabahay na binibigay po sa mga makakaliwang grupo na magbabalik loob at isusuko ang kanilang mga armas. Di po ba? 6 na taon natin nakita yan, mga katambay. Pero sa kabila nun, dahil nga talagang mga kaliwang grupo, talagang ano na po yan talagang wala naman po ginodiyos ang mga makakaliwang grupo, mga katambay. Kaya po, mga balat kayo lang po yan. Yung bang, yung sinasabing nagpapakatupa lang ang ipapakita sa'yo. Pero yung loob nila, ay hindi na tupa, mga tayo. Mga lobo na po, di umano mga budhi nila. Tupa lang titingnan mo sila at magsasalita. Kala mo kay gagaling at talagang mabubulaklak ang bunganga, ang salita. Pero yung loob nila ay lobo, mga katabay, na sinisilo at talagang pinapahamak at dinadala sa hukay, di umano, ang ating mga anak, ang ating mga mura at musmos na talagang bubut na bubut pa ang pag-iisip at bine-brainwash. Salamat na BP Sara dahil talagang yung pagiging makabayan at may political will na isang Duterte katulad po ng anak ng dating Pangulo na ang ating Vice President na loobin na magiging presidente din ng ating bansa na maitaguyod at maipagpatuloy sana ang nasimulan po ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte na talagang mabalda na ng husto, lalo po sa sinasabing makakaliwang grupo na more than 50 years na, mga katambay, na talagang puro pahirap at talagang waldas, nauubos ang ating pera dito po sa paipaglaban sa mga kaliwang grupo na nasasayang ang ating pondo, ang taxpayer dahil Pilipino sa Pilipino, mga katambay, ang naglalaban na wala naman halos ipinaglalaban itong mga kaliwang grupo. Ang sinasabi nila sila'y makabayan. Pero ang tinutuliksa nila mismo, bayan at kapwa nila Pilipino
ang binibigyan nila ng perwisyo at lalong-lalo na ang ating mga anak. Di po ba mga katambay? Kaya kay BP Sara, talagang sana ay maging presidente ang ating Vice President, mga katambay. At isa pa, isa rin malaking tinik po ang Vice President, lalo po sa droga. Alam naman natin ang mga Duterte, galit po sa droga, lalo po ang dating mayor at ngayon ay Vice President. Ayaw niya po ng droga rin. At ang krimen, ayaw na ayaw rin po ng Vice President ang krimen. At ang isa pang maganda na sana matupad at maging presidente ang ating Vice President, ay ayaw na ayaw niya po makita. Dahil nakarang interview niya, talagang sinasabi niya na dapat din isingit o pagtuunan ng pansin ang kahirapan. Ang kahirapan po ng mga Pilipino at ang kawalan ng trabaho, mga katambay. Lagi niya pong sinasabi yan. Ang dapat ay tutukan ng gobyerno, yung kahirapan at nagtataas ang bilihin at lalo ang bigas, di po ba? Kaya po nakikita po natin yung pagmamahal po ng isang Vice President na wala naman po siya talagang magawa ngayon sa nangyayari po sa ating bansa. Lalo po siya isa palang Vice President na alam naman natin na ang isang Vice President ay limitado lang ang pwedeng gawin sa gobyerno at limitado lang din po ang kanyang budget ng Office of the Vice President. At yun nakikita naman natin na sulit naman po ang pagiging Vice President ng ating BP Sara dahil napakarami niya pong programa na talagang napapakinabangan po ng bansa, di po ba? Dahil siya lang din ang kauna-unahang Vice President, na gumawa, na ilapit ang opisina ng Vice President sa buong Pilipinas, mga katambay. At nilagyan niya ng mga programa ang opisina ng Vice President sa buong Pilipinas, mga katambay. Hindi lang 10 ang nagawa niya opisina, kalat mula Luzon, Visayas, Mindanao. Meron pong opisina ang Vice President na nakakatulong po lalo po sa ating mga kababayang mahirap. Di po ba, mga katambay? Lalo na yung mga talagang kapuspalad, na talagang kahit pagpapalibing ay walang-wala at kapos na kapos, natutulungan po yan, isa po sa natutulungan po yan ng opisina ng Vice President. At lalo rin po yung mga programa niya, yung sinasabi po sikat na sikat po sa probinsya ng Davao na siya rin po ang nag-umpisa. Yun po ba? Yung sinasabing negosyo kaday na tinuturuan po ang ating mga kababayan na mamuhunan, mabigyan ng pang-umpisang puhunan sa at tuturuan ka kung paano magnegosyo diyan po sa sinatawag na negosyo kaday ni Vice President. At napakarami pa, marami pang programa ang nakalatag po sa opisina ng Vice President. Kaya po aasa po tayo, mga katambay, dahil Vice President pa lang po ang ating BP Sara, napakarami na po niyang programa na kapakipakinabang po sa may hirap. Di lalo pa kung ito po ay magiging presidente, mga katambay, talagang pagtutuunan po ng ating Vice President yung pangangailangan ng may hirap nating mga kababayan at mabigyan ng maraming trabaho na talagang kapakipakinabang, na talagang pangmatagalang solusyon, trabaho ang ibibigay. Hindi po katulad ng pamahalaan natin ngayon, hindi pang mahabaan at pang matagalang solusyon ang naisip po ng ating gobyerno sa tingin po ni Kamanong Komento. Ano po? Ayuda. Ang solusyon lang po sa nagtataas ang problema at kawalan ng trabaho, ayuda lang po ang solusyon ng 2 taon na po na nanunungkulan sa ating gobyerno. Yan lang po nakikita natin, magpamigay ng ayuda, mga katambay. Hindi po yung solusyon, trabaho, bigyan ng ng talagang matinding marisolba ang kahirapan, lalo ang pangangailangan nating mahihirap, mga kababayan natin at kakarampot ang kinikita, di ba? Na sana man lang ibagawa ng paraan at na yung sinasabing pangunahing pagkain natin, lalo ang bigas, makontrol man lang kahit papaano, hindi yung sobrang taas dahil hindi na balanse ang nangyayari sa ating bansa, salit at kakapirasong kita. Yung namang binibili ay ubod ng mahal na hindi na halos kayang bumuhay ng isang pamilya, mga katambay. Ang 600 plus na kita sa Luzon at iyan lang po sa NCR. Yung nasa mga probinsya 400 plus lang po at baka wala pa yung iba. Yung medyo pagka napapalibutan ka ng NCR baka 500 lang mahigit ang di umano kita dyan isang araw. Isang araw po yun, mga tamay. Tatrabahuhin mo na isang araw.
Di ba? Sa mahal ng bilihin, sana man lang po kung gawin po katulad ng sweldo sa ibang bansa na per oras man lang sana, di umano makakatambay, di ba? Baka makakatulong makakatulong at makakasapat pa sa ating bansa, sa lalo sa ating mahihirap. Kung ginawa man lang nilang per ora, sinasabi kahit sabihin mo na 300 piso isang oras ng mga kababayan natin manggagawa, baka kahit papaano maibsan ang kahirapan ng mahirap, di ba, mga katambay? Lalo yung mga nagtatrabaho na sinasabing nasa laylayan. Kaya po, mga katambay, ito po, napakaganda po ng pagbati at talagang paghanga at talagang nakikita po ni Doktora Badoy na dati pong secretary ng NTF-ELCAC ang talagang yung talagang puspusan at nasa puso ni BP Sara, na talagang puksain ang grupo po ito na talagang namimerwisyo na po ng napakatagal na panahon. Ito pong grupo ng CPP, NPA, NDF, mga katambay. Itong mga grupo ng NPA, mga kaliwang grupo di umano, talagang napakarami na po na talagang buhay rin po ang nasayang nating mga kababayan, lalo mga kabataan na talagang hindi nagkaroon ng kinabukasan sa grupong ito, mga katambay. Kaya po, bago po tayo magtapos, muli po, bumabati po si Kamanong sa ating Vice President na happy birthday, Madam. Mabuhay po kayo at mahal po kayo ng sambayan ng Pilipino. Muli po si Katambay Mano po, nag-iiwan po na, tis-tis lang mga katambay, makakabangon pang muli ang ating bansa. At meron pang isang Duterte, na, magbabangon at sinasabing, magbibigay ng talagang pangmatagalang solusyon sa ating bansa. Muli po, thank you po sa gusto po ng ating napakalit na channel, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Paalam, sa muli po. Bye-bye.